Silent! Silent! Ha? Ba't namumutla ka? Siguro nag-fasting ka na naman, ano? Tigilan mo nga yung fasting na yan, ha? Akala mo ba, dahil namamatay sa mga nagpa-fasting na yan kasi hindi nag-work yung mga organ nila sa katawan. Akala mo ba? Tigilan mo, kanino mo ba na tuwan yung fasting na yan, ha? Guys, nakita niyo yon? Si Mami yon. Oh, 'di ba? Alhamdulillah, bumalik na siya sa dati. Kaya continuous na naman. Ayun yung lagi niya sinasabi sa akin sa buong buwan ng Ramadan last year. Okay? So guys, i-share ko sa iyo today ay yung mga bagong embrace ng Islam. Makaka-relate kayo dito sa kwento ko, sa experience ko. Yung ano ba ang reaksyon ng pamilya nyo yung nalaman nila na nagfa-fasting tayo, na nag-aayuno tayo tuwing Ramadan. That's 1 full month. Kayo, tingnan natin sa comment box kung makaka-relate kayo. I-share nyo din yung experiences nyo. Okay? Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Tan Qureshi Vlogs. Guys, malapit na naman yung Ramadan. Ang mga kapwa ko Muslim, kumusta naman yung magiging Ramadan natin? Inshallah, maging okay ang lahat. And yung mga bagong balik sa Islam or yung mga nagbabalak na yumakap ng Islam, tama-tama sa atin to, itong topic ko today. Okay? But before I start, yung mga bago sa channel ko, my name is Zai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Guys, ito gagamit ako ng napapansin nyo yung mga vlogs ko about Islam and everything about Muslim. Gumagamit lang ako ng bababang mga salita. Kasi talaga yung para maunawaan ako ng mga non-Muslims and non-believers. Okay? Kasi hindi naman ninyo alam yung mga prayer namin, yung mga tawag sa mga prayer times namin. Diba? Para madali ako makakonek sa inyo. So, gumagamit ako ng mga salita na you can easily understand. Okay? So, eto. Mag-comment muna sa baba yung mga bagong balik Islam na kagaya ko and yung mga nagbabalak na mag-embrace ng Islam. At yung first time na fasting this coming Ramadan, inshallah. Yan. So, yun. First, nakita niyo yung video ng mami ko. Yan. Si mami, alhamdulillah, bumabalik na siya sa dati. Nakita na naman niyo, tuloy na naman yung bibig niya. So, mas gusto naman namin yun kaysa yung dati na kasalukuyan under treatment siya. Mas maganda na yun. Mas okay na sa amin sa pandinig namin, music to our ears na yung mga bunganga niya, yung pag yan, music to our ears na. Kaya, ting gumaganon siya, dati na iinis kami or naiirita kami. Ngayon, ting gumaganon siya, masaya kami. O, diba? Yun. So, yun. Si Mami, alam ko manunod siya rito. Ay, me. Nandun siya sa bahay nila. So, silang dalaw ni Daddy. So, yun. Last year, nandito sila sa bahay. Okay, nandito kami, sama-sama kami. So, yung Ramadan. Guys, eto ha. Matagal na ako nagpa-fasting. Maybe, like 12 years. Yan. 12 years na ako nagpa-fasting, ganyan. Kasi hindi pa ako Muslim, nagpa-practice na ako mag-fasting. Nandun pa lang ako sa UAE. Yes. And, sigurado makaka-relate kayo. Sasabihin ko yung mga bagong balik Islam dyan. Hindi madali ang pagpa-fasting, di ba? Pero kung buong puso mo itong ginagawa at may intention kang mag-fasting, mag-ayuno, talagang hindi natin inaalintana ang gutom. Yan. Explain ko lang sa mga non-Muslims natin, ha. Sa Ramadan, 1 month kaming magpa-fasting. Means, before ng Fajr o yung unang prayer namin, 5 times kasi nagpe-pray, di ba? Yung unang time, yung bago mag-Fajr or yung unang prayer namin, kailangan namin kumain ng light meals. Okay? It's either dates, bread, milk,
banana, yan. Kasi inutos din sa amin yan. Na kumain muna kami bago kami mag-start ng fasting. So, since na madaling araw yon dito sa Pilipinas, sa Manila, is around 4:40 a.m. ang prayer time. So, before that, mga maybe 4:15, ganyan, tapos na dapat kami kumain, 4:30, ganyan. Basta bago mag-prayer time, dapat tapos kami lahat. So, yun. Ang ginagawa ko is kumakain ako ng banana, dates, and bread. Light meal, kasi sino ba naman yung nakakakain ng madami kapag madaling araw, di ba? Unless, yung mga Muslim na tumatakas sa gutom. Which is, hindi naman maganda yun, di ba? Kaya nga, nagpo-fasting para ma-experience natin yung magutom. So, may mga Muslim na gumagawa yun, nag-heavy meal sila sa umaga. Which is, really, for me hindi maganda. Kasi talagang binubusog mo yung sarili mo para for the next hours ng fasting, hindi ka kagad magutom. And what's the use of fasting? Yun. Correct me if I'm wrong, mga kapwa ko Muslim. Mag-comment lang kayo sa baba. So, yun. Ayun yung Fajr, bago kami mag-Fajr prayer, o yung unang prayer sa madaling araw, which is 4:40 a.m. here in Manila, Philippines, dapat nakakain na kami. And, yung fasting, tumatagal siya ng 12 to 18 hours. In Philippines, I think I estimated it's around 14 hours ngayon. This time, coming Ramadan. 14 hours kang hindi kakain. So, no water. O, di ba? No water yun. So, yun. Kaya, yung dati, nasa UAE kami, ting magbi-video call ako kay Mami, hindi nila alam na nagpa-fasting ako. Kasi, from there pa lang, sa video call, nakakatanggap na ako ng bunganga. At saka, ayoko nung nag-aalala yung mga magulang ko. Syempre, family ko sila. Lalo na yun, ayoko nag-aalala yung mami ko. So, yun, hindi ko na lang sinasabi. Pero, I was okay doing the fasting. Okay? And, this time, yung last year pala, nakita ni Mami paano ako mag-fasting. So, everyday, yung video na nakita nyo, everyday, meron siya sinasabi sa akin about the fasting. Kakainin daw yung ng malaking bituka ko, yung maliit na bituka ko, mamamatay daw ako, magkakasakit daw ako, ano pa ba? May ano pa ba yung mga sinasabi mo? Yun, everyday everyday. Walang mintis yun. Ting makikita niya ako, o kumain ka nito, uminom ka nito, kumain ka nito. Kapag sabi ko, nagpa-fasting ako, ano ba yung fasting na? Manyara ako, ganyan. So yan, araw-araw yan. Everyday. But alhamdulillah, I finished my fasting ng buong buwan. Pero, take note din sa mga non-Muslims, explain ko lang din, kapag pregnant ka, hindi ka allowed mag-fasting. Pero, meron ka ring option, kung kaya ng katawan mo na mag-fasting, go ahead. Pero kung hindi tayo pinipilit na mag-fasting. And, pwede mo siyang bayaran yung fasting mo after ng Eid. Okay? After ng Ramadan, pwede mo siyang bawiin. Palitan. Okay? And kapag meron tayong buwan ng dalaw, hindi rin tayo pwede mag-fasting. Alam niyo, yan, nina-explain ko lang sa inyo para meron kayong idea. Kasi minsan, tuwing Ramadan, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, minsan may mga Muslim na nakikita nyo kumakain. Mga babae Muslim. Yun, they are either pregnant or baka meron silang buwan ng dalaw kaya hindi sila nagpa-fasting. So, allowed silang kumain. And, yung mga may sakit, yan din. Hindi rin pwedeng mag-fasting yan. Exempted sila. Pero kung kaya pa rin nilang katawan nila, kung it's their choice na mag-fasting, go ahead. Pwede sila mag-fasting. Yan. Yan, mayroon kayo natutunan sa akin, di ba? So, yun. Ganito. Bakit ko sa inyo share yung experience ko na sa parents ko? Kasi nga, kapag, kunyari, nagpa-fasting kayo, kasi first time ako nakita ni Mami noon last year. Ngayon wala siya dito. Nandun sila sa bahay nila. So yun, I can fast. O Mia. Pero tatawag pa rin niya sa video call. Sasabihin naman niya, nagpa-fasting ka? Gugutom ka? Tigilan mo nga yung fasting yan. Ganito, ganyan. Alam mo si Mami, laging ganyan yan. Pero alhamdulillah, talaga, she's very healthy now. And kailangan na lang niya ng konting recovery para bumalik yung dati niyang katawan. Yun. Pero sa amin talaga, Allah is very, what's this? Allah is great. Nakita naman ninyo yung itsura ng mami ko. Bumalik na siya sa dati. And thank you very much thank you so much sa mga nagdadasal. And patuloy na nagdadasal sa fully recovery ng mami ko. Yun. And, yun. Sinishare ko sa inyo to para gawin ninyo yung mga, ang tawag dito, huwag kayong magagalit.
kunyari may yung mama ninyo, nanay ninyo, nalaman na nagpo-fasting kayo, ganito, try to understand them. Kasi, lalo na yung mga Catholic, yung mga ibang religion, tapos, kasi hindi naman tayo sa lahat, lalo tayo mga Pilipino, di ba? Panay-panay kain tayo. So, yung kapag fasting, may nakakita sa atin nagpo-fasting, lalo na yung member of a family natin, hindi nila matanggap yun. Alam niyo yun, hindi nila ganong matanggap yun kasi, yun, hindi sila sanay na hindi tayo kumakain, nung makita tayo hindi kumakain. So, talagang yung care nila, yung concern nila nandun, which is hindi kasi nila naintindihan kung bakit tayo nagpa-fasting. Diba? Tayo mga bagong yakap sa Islam. So yun, huwag kayong magagalit, huwag kayong ma-offend, huwag kayong ma-annoyed, huwag kayong maiirita. Dahil, ang mga magulang natin, mahal tayo niyan. Okay? So, may mga bagay silang hindi pa naintindihan ngayon, na alam naman nila na kaya natin. Pero, as a mother, especially mothers, ayaw nila makita tayo nagugutom, namumutla. Diba? Gets nyo ba? Yun. So, ayun yung experience ko. Sinare ko lang sa inyo. Baka makatulong sa ibang mga tao dyan, na mga viewers, na nagbabala kayong mag-embrace ng Islam. Kasama kasi sa pagiging Muslim, ang pagfa-fast during Ramadan time. So yun, sabi ko nga sa inyo, ang Ramadan, or yung fasting tuwing Ramadan, nag-i-start siya before ng Fajr prayer, which is like 4:40 a.m. dito sa Manila, Philippines, and nagtatapos siya sa Maghrib time, which is the fourth prayer of the day. Around 6 something yan, 6:10 ng gabi. Okay? So after nun, pwede na tayong kumain. Pero huwag masyadong madami kasi masama yun. Light lang, dates, juice, water, yan. Then, mamaya-maya kumain kayo, pero wag masyadong madami. Kasi masama din sa atin yung ganyan. So, yun guys. Yun lang. Sana may natutunan kayo sa vlog ko today. Na-share ko sa inyo experience ko as a new Muslim. Na yung reaction ng magulang ko, lalo na yung mami ko, nung nalaman niya nagpa-fasting ako. So, yun guys. Sa mga Muslim dyan na nanonood, inshallah, malapit na ang Ramadan. And sana maging okay tayo lahat during our fasting. And what else? Yun lang. So, again, till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!